Miss na kita, mahal ko. Hindi ko na kayang maghintay. Sira ulo ka talaga, ginulat mo ako. Aso ka ba? Ang bango mo naman kasi. Bakit ba? Amuyin kita. Saan ang pinakamabango? Hala? Anong ginagawa nyo? Gusto rin maglaro ni Fufu. Sino ba yan? Siya yung pinakasalan ng kapatid ko, yung lalaking may diferensya. Buisit, sinira mo ang diskarte ko ngayon. Kumanda ka sa akin, parurusahan kita. Huwag niyo pong saktan si Fufu. Nasasaktan po si Fufu. Shuehan, huwag kang sumobra. Bayaw mo pa rin siya. Sino ba ang may gustong magkaroon ng bayaw na ganyan? Kung hindi lang dahil sa pera ni pamilyang Qin, matagal ko na siyang tinapos. Sasaktan ko siya. Anong magagawa mo? Sobra na talaga ang ginagawa nitong si Shuehan. Huwag mo nang sisihin si Fufu. Pero pakiusap, huwag mong sasabihin kay Tio. Dahil kung hindi, ay hindi ka na niya bibigyan ng pera. Pasensya ka na kung nahihirapan ka. Ang kwintas na binigay sa iyo ni Fufu ay napakaganda. Dapat ay lagi mo yang suot. Aba, Kinfu. Gusto mo ba ako? Gusto ka ni Fufu? Asawa ko, anong ginagawa mo? Fufu, hindi ba't gusto mong laruin ang larong nilalaro ni na Shuehan? Sasamahan kita. Matagal na rin tayong kasal. Panahon na para bigyan mo ng apo ang pamilya ni Pamilyang Qin. Ayaw maglaro ni Fufu. Natatakot si Fufu. Hay naku. Kinfu, dati ka bang gumamit ng droga? Pati ito ay nakukuha mong tiisin. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, bawal kang kumain dito sa mesa. Bakit ba hindi ka marunong makinig? Bakit kayo pwede, tapos si Fufu hindi? Akala mo ba ay kapareho ka naming mga matatalino? Ikaw na hibang ka. Sa susunod kakain ka sa sahig na parang hayop. Hindi aso si Fufu. Kumain ka na. Tay, tingnan niyo po, itong baliw na ito ay parang aso lang. Hindi aso si Fufu, hindi po. Nawala lang ako saglit. Inaapi nyo na naman si Kinfu. Asawa ko, gusto rin pong kumain ni Fufu sa mesa. Ayaw po ni Fufu sa sahig. Zhang Xueqing, tinulak mo ako dahil lang sa baliw na iyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kayo ang may gustong ipakasal ako sa kanya. Dahil ako ang asawa ni Kinfu, walang sinuman ang pwedeng umaapi kay Chinfu. May gana kang saktan ako? Kapatid mo ako. Sasaktan talaga kita dahil isa kang traitor. Masamang babae ka. Huwag mong aawayin ang asawa ko. Xueqing, bakit ka lang nakatayo dyan? At hindi mo man lang pigilan si Kinfu? Fufu, tumayo ka na. Fufu, kailangang maging mabait ka. Masamang babae siya? Inaaway ka niya, kaya aawayin ko rin siya. Tatay, tingnan mo, inaaway nila ako. Hanggang kailan pa kayo mag-aaway? Hindi ba ako makakakain ng maayos man lang? Ngayong inaapi na ako, bawal pa ba akong magsalita? Tatay, alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? 70% ng kinikita ng pamilya Zhang ay dahil sa akin. Kung hindi dahil sa perang bigay ni Pamilyang Qin, sa tingin mo ba kikitain mo iyan? Ang pag-unlad ng pamilya Zhang ngayon na ating tinatamasa ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Chinfu. Hindi kailangan ng tulong ko? Sige, yung tungkol sa meeting mamayang hapon kay Huang Li, ikaw na ang pumunta, hindi ko na ito pakikialaman. Bahala ka sa buhay mo? Di hamak na mas magaling ang asawa ko kaysa sa iyo. Xueyan, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mo nang patulan ng taong yan. Hinding-hindi ako magiging mas magaling sa asawa niya. Kung magaling talaga ang asawa niya, edi asawa na lang niya ang papuntahin mo. Ano na ang gagawin natin? Tatay, yung negosyo kay Huang Li mamayang hapon, ako na ang kakausap. Para sa meeting mamaya, ano man ang sabihin ni Zhang Xueqing,
Huwag kang papayag. Walang problema rito. Pero sa paghiganti kay Zhang Xuejing, mayroon akong mas magandang paraan. Masyado kang masuwerte. Gusto mong hiyain sa madla si Zhang Xuejing. Hindi ka ba natutuwa doon? President Huang, tungkol sa pagtutulungan natin. Pwede na ba nating pirmahan ang kontrata ngayong araw? Xuejing, unang beses mo bang makipagnegosyo? Masyado kang kinakabahan? Hindi naman ako nangangain ng tao. Medyo kinakabahan nga po ako. Kung mayroon man po akong pagkakamali, pakiusap, pakisabi naman po, President Huang. May mali talaga. Kapag usapang negosyo, bakit walang alak? Halika. Sa malapitang tingin, mas maganda ka pa. Kaysa kay Xuehan. Naku, hindi po. Paano ko naman po maikukumpara ang sarili ko kay Xuehan? Masyado kang mapagpakumbaba. Ang kontrata, handa ko itong pirmahan. Pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon po? Samahan mo ako buong gabi. President Huang, pasensya na po. Hindi ko po iyan mapagbibigyan. Sa tingin mo ba, makakatakas ka? Hindi, parang awa mo na. Huwag, nagmamaawa ako sa'yo, pakawalan mo na ako please. Huwag kang matakot. Natakot din ang kapatid mo noong una, pero paglaon. Hindi ba't baliw na baliw din siya sa akin? Hahaha. Gusto kong makita ngayon kung sino ang mas mahusay sa inyong dalawa. Ikaw ba o ang kapatid mo? Sino ka ba sa tingin mo? Bibigyan kita ng 3 segundo, Alice. Talagang ginugulo mo ang plano ko ngayong araw? King, gising. Pakiusap, ibigay mo sa akin. Alam kong mahirap itong tiisin, pero kailangan mong magpakatatag. Pero hindi ko na kaya. Anong gagawin mo? Gusto ko lang makita kung sino ang lalaking nakasama ko sa gabi at kung ano ang itsura niya. Wag na, hindi ito makabubuti sa'yo. Akala ko ba napakagaling mo? Sinira mo lang naman ang lahat. Xuehan, kung sakali, pwede mo bang pakiusapan ulit si Wang Li? Nakapirma na ang kontrata. Sa akin pa rin aasa ang pamilyang Zhang. Hahaha. Xuehan, talagang mabuti kang anak. Hay, akalain mong ang pagtanggal lang ng damit ay pwedeng ipalit sa pera. Hangal, anong sinasabi mo? Nakita ayon ni Fufu, siya at si Huang Li. Silang dalawa ay walang suot na damit, na parang mga tuta na naglalaro. Subukan mo pang magsalita ng masama at talagang tuturuan kita ng leksyon. Mahal, sinasaktan niya ako! Sinasaktan niya ako! Sino ang tinatakot mo? Tatanungin kita, sino ang balak mong saktan? President Qin, usapan lang ito ng mga bata. Huwag mo sanang seryosohin. Fewer. Tinuruan na kita noon, huwag kang papayag na apihin ka lang. Sige, ibaling mo sa kanya ang sampal na ibinigay niya sa iyo. President Qin, masyado ka naman yata nagiging seryoso. Ako pa ang seryoso? Ang mapakasal si Zhang Xuejing sa pamilya Qin at ang patuluyin si Fuer dito? Hindi ba't ikaw ang nakiusap sa akin? Ngayon, gamit ang pera ng mga Qin, sasaktan niyo ang mga Qin? Sa tingin niyo ba ay ganun lang kami kadaling lokohin? Ano? President Qin, hindi na po mauulit. Fuer, ano pang hinihintay mo? Uncle, kapatid siya ni Xueching. Kapag sinaktan ko siya, tiyak na iiyak si Xueching.
Uncle, ako po ang may pagkukulang sa pagdidisiplina sa kapatid ko. Tiyo, kung may sisisihin po kayo, ako na lang po iyon. Ay nako. Sa buong pamilya Zhang, ikaw lang ang kaisa-isang nagugustuhan ko. Dahil napatawad ka na ni Fuer, wala na akong sasabihin pa. Tumayo ka na. President Qin, narito po kayo ngayon para sa... Humph. Nitong mga nakaraan, ang dalas niyo nang humingi ng pera sa akin. Bakit? Hindi ko ba pwedeng silipin kung saan napupunta ang lahat ng perang binibigay ko? Pwede naman po, siyempre po. Pero dahil pumunta ako rito, ngayon ay alam ko na. Isang malaking aksaya lang kung sa inyo mapupunta ang pera. Kaya naman, nakapagdesisyon na ako kanina lang. Simula sa araw na ito, lahat ng pera ay ililipat na sa account ni Zhang Xueqing at siya na ang mamamahala nito. Po? Si Zhang Xueqing, anong karapatan niyang tapakan ako? Baka pati ang utak ni Qin Chong ay katulad ng kay Qin Fu ay sira na rin? Hindi biro si Zhang Xueqing. Dahil noong nakaraan, may taong nakamaskara na sumagip sa kanya. Wala akong pakialam, dapat ako ang mamuno sa pamilya Zhang. Madali lang iyan. Ang candy na matagal nang gusto ni Fufu, sa wakas ay naibili ko na rin siya ngayon. Anong balak ninyong gawin? Masaya ba? Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakawalan nyo na ako. Hahaha. Kahit magkano ang kailangan nyo, ibibigay ko sa inyo. Pera ba ka mo? Haha. Hindi ganoon kababaw ang habol namin. Dahil ang pakay namin ay ikaw. Boss, Big Brother, handa na ang kamera. Ano pang tinatanga-tanga nyo riyan? Bilis, gawin na iyan. Huwag nyo akong hawakan. Kahit sumigaw ka pa, walang silbi. Kahit mawalan ka pa ng boses sa pagsigaw, walang makakaalam dito. Saklolo. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba talaga? Ginoong Huang, mukhang marami kang iniisip. Simula noong aksidente sa kotse, medyo matagal na tayong hindi nagkikita. Kung wala namang kailangang ayusin, siyempre dapat akong magpahinga. Wala ka talagang problema. Ang kapatid na babae ng lalaking iyon ay kontrolado ko na ng maigi. Hindi niya posibleng maisiwalat ang tungkol sa nangyaring aksidente. Siyempre maayos ka lang, ang kapatid na babae ng lalaking iyon ay kontrolado ko na ng husto. Hindi maaari na ikalat niya ang tungkol sa aksidente sa sasakyan. Ang tungkol sa aksidente, napakaganda ng ginawa mong pag-asikaso. Kaya naman, noong nakita kong may bago kang problema, pumunta agad ako para tulungan ka. Tulungan ako? Paano? Siyempre, tutulungan kitang tapusin ang taong iyon. Siya, hindi siya madaling talunin, hindi ko man lang alam kung nasaan siya. Sa sandaling magkaroon ng krisis ang Zhang Xueqing, tiyak nalilitaw siya. Ay! Asawa ko, mahal ko, bakit ka nakatitig sa wala? Makipaglaro ka sa akin. Sige po. Fufu. Paano kung, ang ibig kong sabihin, paano kung darating ang araw na magustuhan ko ang ibang tao, anong gagawin natin? Paano kung isang araw ay magkagusto ako sa iba? Magkagusto sa iba? Ibig bang sabihin niyan asawa ko? Na hindi mo na ako pwedeng makalaro? Ang sinasabi ko ay, paano kung gusto ko nang maging asawa ng ibang tao? Basta malalaruin mo ako araw-araw, hahayaan kitang maging asawa ng iba. Okay ba yun?
Napakabait mo sa akin. Pero niloloko lang kita. Hindi ako mabuting babae. Asawa ko, bakit ka umiiyak? Sino kayo? Oh, marunong pala kayong maglibang ah. Poprotektahan kita. Naglalaro ba kayo ng sasakyan sa kama? Asawa ko, natatakot ako. Anong nangyari kanina? Asawa ko, napakagaling mo. Sa loob lang ng 2 pagkakataon, ay napaalis mo ang lahat ng masasamang tao. Ha? Ano? Isang babae at isang hangal. Hindi nyo pa rin sila mahuli? Kuya, ayusin mo nga. Kaya mo ba talaga? Anong nangyayari? Hindi po. May kakaiba sa hangal na yon. Isang magaling na bihasa siya. Magaling na bihasa. Nagpapatawa ka ba? Tunay siyang hangal. Paano kung nagpapanggap lang siya? Wang Li, subukan mo nga siya. Sinama mo pa ang hangal na ito. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Tumigil ka na sa pagrereklamo. Isinama ko siya. Dahil may sarili akong plano. Kinfu, masarap ba ha? Candy ni Fufu. Bakit ang lampa mo? Candy lang, hindi mo pa maalagaan. Huwag ka nang umiyak. Ibibili na lang kita ng ice cream. Napakabuti niyo pong tao. Ay nako, sige na, sige na. Nakakasuka na, kukunin ko na yung para sa'yo. Gusto mo pang mag-ice cream? Tumingin ka muna sa salamin kung bagay sa iyo. Gusto mo pa talagang kumain ng ice cream? Ni hindi mo nga tinitingnan kung nararapat ba iyan sa iyo. Ano ito? Nilalagyan ko lang ng pampalasang ice cream para mas maging masarap. Ah, Wang Li, ano ang pinakain mo sa kanya? dalhin nyo na siya agad sa bahay dahil baka mapahamak siya sa sandaling ito. Kinfu, anong nangyari? Wah, wala naman. Nasira lang ang tiyan niya sa kinain. Nasira ang tiyan? Ganyan ba kalala ang nangyayari kapag nasisira ang tiyan? Zhang Xuehan, kailangan bang tuluyang mawala si Kinfu bago mo siya tantanan sa pang-aapi? Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Anong karapatan mo na kausapin ako ng ganyan? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ang pinaka-importanting kailangan natin gawin ngayon ay mapagaling si Chin Fu po. Kundi kapag nalaman ni Chin Chong. Ano naman kung nalaman ko na? Ikaw ang naglabas kay Fuer? Naiwan mo ba ang boses mo sa bahay? Tinatanong kita. Tiyo, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na isayos ang pag-aalaga kay Chin Fu. Kung gusto niyo pong manisi, ako na lang ang sisihin niyo. Huwag mong isipin na hindi kita parurusahan at huwag mo ring isalo ang lahat ng sisi sa sarili mo. Lahat ng ito ay pagkakamali lang. Pagkakamali? Si Fuer, ang tanging pamilya ko. Hihintayin niyo pa bang mawala siya dahil sa inyo? Tapos gagamit kayo ng salitang pagkakamali para lang pagtakpan ng lahat? Tio, Fuer, iuuwi ka na ni Tio sa bahay. Ginoong Chin, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Gagawin namin ang lahat po. Pagkakataon? Kulang pa ba ang mga binigay ko sa inyo? Simula ngayon, ang pamilyang Qin at Zhang ay wala ng utang na loob sa isa't isa. Masisiguro ko, talagang isang tunay na baliw ang Kinfu. Ngayon, sina pamilyang Qin at pamilya Zhang ay tuluyan na talagang nagputol ng ugnayan. Ikaw ang pinakamalaking sponsor ng pamilya Zhang. Bakit hindi mo na lang kaya tuluyang kunin ang pamilya Zhang?
Magandang ideya iyan ha. Hello? Wang Li, ngayong binawi na ng pamilyang Qin ang puhunan, babawiin mo rin ba ang sa iyo? Alam mo ba ang presyo ng stocks ng pamilya Zhang dahil sa pag-iwan mo sa amin sa ere kung gaano na ito kababa? Ngayon sa buong merkado, lahat sila ay wala ng tiwala sa pamilya Zhang. Hindi mo naman siguro hahayaang malugi ako sa negosyong ito, di ba? Pero dahil sa relasyon nating dalawa, hindi ka naman dapat magwalang bahala na lang. Hindi naman ako nagwawalang bahala. Sa katunayan ay bumili na ako ng napakaraming stocks ng pamilya Zhang. Ako na ang may say sa pamilya Zhang ngayon. At sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung papasayahin mo lang ako, mananatili ka pa rin tulad ng dati, na ikaw pa rin ang boss ng pamilya Zhang. Pero kapag ginawa mo akong malungkot, ituturing na lang kitang parang asong gala sa tabi. Kaya kung papasayahin mo ako o kakalabanin mo ako, nasa sa iyo na ang pagpili. Ikaw ba ang nagpatawag sa akin? Gawin na nating mabilis ito. Delikado ang sitwasyon ng pamilya Zhang ngayon mula nang binawi ng pamilyang Qin ang kanyang puhunan. Bumili ang Huang Li ng napakadaming share sa pamilya Zhang. Pero, sa tingin ko, wala akong kakayahan na labanan ang Huang Li. Pumunta ka sa lugar na ito at hanapin ang taong ito, tutulungan ka niya. Bakit mo ako tinutulungan? Nagawa ko na ang para sa tiyo. Tapos na ba? Hindi na ba masakit ang tiyan mo? Gabi na kaya dapat ka nang umuwi. Hahaha. Fufu, makinig ka sa sinasabi ni tiyo. Ingat sa pag-uwi. May tao ba rito? May tao ba? Sa wakas, dumating ka rin. Sa wakas, nandito ka na. Ay, Napakasensitibo mo naman. Ngayon ka lang ba nakasalamuhan ng lalaki? ikaw talaga, wala ka na bang hiya? Inutusan ka ng taong iyon na hanapin ako. Dahil ang ibig sabihin lang nito, ay babae ka niya, di ba? Patingin nga ako. Kung hanggang saan na ang narating nyo. Nagkakilala lang kami ng hindi sinasadya. Magkaibigan lang kami. Kaibigan? Binigyan ka ng kaibigan mo ng 30 milyong dolyar? Hindi ako naniniwala. 30 milyong dolyar. Gamitin mong mabuti ang card na ito? Huwag mong sayangin ang kabutihan niya. Sino ba talaga siya? Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na wala kang pakialam. Pagdating ng tamang panahon, makikita mo rin siya. Shuehan, bakit ganyan ang suot mo? Bakit? Siyempre, para pagsilbihan ako. Shueching, binilhan kita ng mas sexy na damit, nandun sa loob ng kwarto, magbihis ka na agad. Bahay ko ito. Pakiusap. Lumabas ka na. Palabasin mo ako. Shueching, alam mo ba na ako na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng pamilya Zhang? Ito ang kakahiling ko lang sa halagang 30 milyong dolyar na pamilya Zhang na 50% ng shares. Ngayon ay pantay na tayo. Saan nanggaling ang ganoon kalaking pera? Hindi mo na kailangang malaman kung saan galing ang pera ko. Ang kailangan mo lang malaman, dito sa pamilya Zhang ay wala kang karapatang magmalaki. Hindi mo pa nakikita si Zhang Xueqing sa pagiging napakasama ng ugali niya. Nakakagalit talaga. Mag-isip ka ng paraan. Hindi ba mas madali kung palalayasin mo siya sa pamilya Zhang? Palalayasin sa pamilya Zhang? Paano? Bilang pinuno ng pamilya Zhang, mayroon siyang nakatakdang kasal pero ng babae o ng lalaki. Paano kung ang mga larawan niya ay kumalat sa lahat ng media? Ano sa tingin mo, sa pamilya Zhang ay tatanggapin pa ba ang ganoong tao? Ang ibig mo bang sabihin ay palabasin na nagtaksil siya? Imposible. Napaka-konserbatibo niya na parang isang matanda, mahal na mahal lang niya ang asawa niyang hangal. Huwag na huwag mong huhusgahan ng isang babae base lang sa nakikita mo sa labas. At isa pa, hindi talaga siya magkakagusto sa isang hangal. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Naku. Fuer. Sino ang nagpaiyak sa iyo?
Gusto ni Fufu ng asawa? Gusto ni Fufu na makalaro ang asawa niya. Mabuti man sa iyo si Zhang Xueqing, pero miyembro pa rin siya ng pamilya Zhang. Kaya mula ngayon, sa harap ko, huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Pero si Xueqing ang asawa ni Fufu. Aba, makakahanap ako para sa iyo ng maraming asawang mas maganda pa kaysa sa kanya? Hindi ba? Ayaw ni Fufu. Ang gusto lang ni Fufu ay si Xueqing. Tama na, may kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Sige, dito ka lang sa bahay maglaro, bawal kang pumunta kahit saan. Ate, uminom ka muna nito bago ka umalis. Parang wala ka kasing oras para kumain itong mga nakaraang araw. Salamat, Xuehan. Sige po, mauna na ako. Si Zhang Xueqing, talagang wala siyang kaalam-alam sa mga ginagawa mo. Huwag mo akong pagtawanan. Ginagawa ko lang naman ito para sa'yo. Bakit ito nangyayari? Hoy, magandang dilag. Bakit ka umiinom ng mag-isa sa gitna ng araw? Wala kang pakialam. Hindi naman pwedeng ganito. Ang isang gandang tulad mo, kung sakaling may kumuha sa iyo, mahihirapan tayo. Halika, sumama ka na sa mga kuya. Mababait ang mga kuya. Hindi ka namin papabayaan. Haha, halika na rito. Tingnan natin ang mga kuya. Huwag niyo akong hawakan. Sandali. Ano bang klaseng forma iyan? Para kang nag-cosplay. Umalis ka. Sa daan ko. Akin ang babaeng ito. Kung ayaw ninyong masaktan, lumayas na kayo rito. Sige po. Sige, sa iyo na ang babaeng ito. Tara, alis na tayo. Ayos ka lang ba? Dalhin mo ako sa lugar na walang tao. Nasa labas tayo. Hindi ba parang mali? Kayong mga lalaki. Hindi ba't mahilig kayo sa ganyang klaseng aksyon sa labas? Zhang Xueqing, tapos ka na. Sinong mag-aakala na ang tanyag na tagapagmana ng pamilya Zhang na si Binibini ay isa palang babaeng may kinakasamang iba? Akala ko pa naman ay isa kang matino at tapat na asawa. Hindi ko inakalang mapaglaro ka pala. Wang Li, makinig ka sa akin. Ang dangal ko ay hindi lang kung sino ang pwedeng basta sumira. Sinisiraan nga ba talaga kita? O sadyang natatakot ka lang aminin ang mga maruruming gawaing pinaggagawa mo? Tama na. Papa, hindi maganda ang reputasyon ni Zhang Xueqing. Hindi na siya pwedeng manatili sa pamilya Zhang. Pa, makinig ka muna sa paliwanag ko. Mula ngayon, sa pamilya Zhang, ay wala ka ng anumang kinalaman. Kahit baliwalain mo pa ang sarili mong pangalan, huwag mo lang idadamay ang reputasyon ng pamilya Zhang sa kahihiyan. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Tignan mo tong si Zhang Xueqing. Inaapi na ng ganyan, pero ang lalaking nakamaskara ay tila parang bula na biglang nawala, hindi na mahanap. Ahaha. Bakit nagmamadali ka? Siguradong lalabas din siya. Ha ha ha. May dumarating. Anak, nandyan ka ba? Baby, ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam. Miss na kita. Masyado lang akong naging busy. Busy ka nga ba talaga? O naghanap ka na ng bagong nakababatang kapatid? Nabalitaan ko, nakuha mo na si ikalawang binibini ng pamilyang Zhang. Ang galing mo talaga. Nilapitan ko si Zhang Xuehan dahil may plano ako. Hay nako, nagustuhan mo lang siya dahil mayaman siya at napakaganda? Hindi tulad ko na hamak na nakababatang kapatid lang ng isang mekaniko. Paano naman ako papansinin ng tulad mo? Anong sinasabi mo? Mas maganda ka pa kay Zhang Xuehan. Ikaw ang gusto ko. Hindi mo ba ako niloloko? Kung lulukohin kita, parusahan na ako ng langit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto kong maging maayos ka. Talagang nag-aalala ka pala sa akin? Maaaring marami kang babae, pero ikaw lang ang lalaki sa buhay ko, kaya syempre nag-aalala ako sa'yo. Hindi nga nasayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Nabalitaan ko na ang bahay ng pamilyang Zhang ay malaki at napakaganda. Gusto ko itong makita.
At saka, gusto ko ring maranasan ang humiga sa kama ni Zhang Suehan. Ang kulit mo talaga. Fuer, buong araw ka nang nanggugulo. Kailan ka ba titigil? Miss lang ni Fufu ang asawa niya. Gusto lang niyang makita ang asawa niya. At gusto nang makasama ang asawa niya sa pagtulog. Hindi siyang mabuting babae, Jiang Shueching, tsaka pinagtaksilan ka na niya. Hindi ko papayagan na pumasok siyang muli sa pamilyang Qin. Tiyo, nagmamakaawa po si Fufu sa inyo. Hayaan niyo na pong makita ni Fufu ang asawa niya. Mangangako si Fufu na susunod na sa inyo. Naku. Sige na. Fuer, pinapayagan na kita. Bulag ka ba? Hoy, tinapay. Kinfu? Huwag mong kainin yan. Asawa ko. Miss na miss ka na ni Fufu. Sa wakas ay nahanap ka na ni Fufu, asawa ko. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Araw-araw kang binabanggit ni Fuer sa bahay. Hindi ko aakalain na isang napakababang babae ay pagtutuunan pa niya ng pansin. Tio, ang litratong iyon ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Ang tamis ng halikan niyo, tapos sasabihin mong pagkakamali lang. Fuer, aalis na tayo. Ayaw pang umalis ni Fufu. Hindi mo kailangan ng ganyang klase ng babae. Hindi aalis si Fufu. Gusto ni Fufu na samahan siyang matulog ng asawa niya. Gusto ni Fufu na samahan siya ng asawa niya. Tio, salamat po. Fuer lang ang tanging kamag-anak ko at inaasahan kong aalagaan mo siyang mabuti. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka na naman sa ibang lalaki sa labas, talagang parurusahan kita at palalayasin kita sa pamilyang Qin. Opo, Tio. Huwag mong hawakan yan. Brother Fu, bakit nasa iyo ang maskarang ito? Ang maskarang ito ay ibinigay sa akin ni mga kuya. Sino yan? Sabihin mo sa akin. Nasasaktan mo na ako? Anong nangyayari dito? Ang maskarang ito, hindi ito pwedeng makita ni Tio. Kung hindi ay magagalit siya. Narinig kong sumigaw sa sakit si Fuer. Ano ba talagang nangyayari? Fuer? Wala po ito, Tio. Naglalaro lang kami ni Brother Fu. At aksidenteng nasaktan ko si mga kuya. Ganun ba? Sinasabi ko sa iyo, ang kalusugan ni Fuer hindi na dapat muling masaktan, maliwanag? Matulog na kayo ng maaga. Bakit parang pakiramdam ko ay hindi naman talaga tanga si Kinfu? Hindi pwede. Kailangan ko siyang subukan. Brother Fu, maglaro tayo ng bagong game. Gusto mo? Anong game naman yon? Hala, Wife, ayaw ko ng kiss? Sabi kasi sa libro kapag nag-kiss, magkakaroon ng baby, ayaw pa ni Fufu ng baby. Kinfu, wala namang ibang tao rito. Sabihin mo sa akin, ikaw ba yung lalaking nakamaskara? Kaya mo bang itago ang sikreto ko? Oo, kaya ko. Ang totoo niyan, ako si Ultraman. Kinfu, huwag kang magkunwaring ignorante. Ikaw ba talaga yung lalaking nakamaskara o hindi? Ako si Superman. Ang ganda mo talaga, babe. Babe, bahay ito ni Elder Jiang. Ayos lang ba ito? Anong kinatatakutan mo? Yung sakiti na yon. Hayop ka. Ito ay para kay Pamilya Zhang. Hindi ba kayo nahihiya kay Shuehan? Nagawa mo pang magpasok na ibang babae rito. Wala ka na bang hiya? Ikaw, Matanda. Anong karapatan mong pakialaman ako? Ako si Huang Li. Gagawin ko ang gusto ko. wala ka na bang malasakit kay Shuehan? Si Shuehan, isa lang siyang laruan para sa akin. Huwag mong sabihing naniniwala ka na may nararamdaman ako para sa kanya. Umalis ka na sa Pamilya Zhang. Hindi ka welcome dito sa Pamilya Zhang. Wala na siya. Umalis ka na agad. Ako na ang bahala rito. Papa, anong nangyari sa'yo?
Gising na po kayo. Anong nangyari sa papa ko? Paano itong nangyari? Dahil sa nakamaskarang tao. Siya, alam niya na kaming dalawa ni Elder Zhang. Pinalaya si Zhang Xueqing kaya bumalik siya para magiganti. Para maprotektahan ko si Elder Zhang, pinanockout niya ako at sinaktan din niya ako. At ganito na ang nadatnan ko nang magising ako. Exuehan, patawad sa'yo. Ang taong nakamaskara. Dapat siyang magbayad sa ginawa niya. Kailangang maipaghiganti ko ito. Xuehan, maayos pa naman si Papa kahapon, bakit naging ganito siya? Lahat ng ito ay kagagawan ng kasintahan mong laging nakamaskara. Anong sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, si Papa ay kinitil ng nakamaskara mong kasintahan. Imposible yan, siguradong may maling pagkakaunawaan lang dito, hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Anong imposible? Mismo ang mga mata ko ang nakakita. Tignan mong sarili mo. Ito ang kagagawang ginawa niya. Hindi totoo iyan. Hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Anong klaseng gayuma ba ang ipinainom niya sa iyo? Wala na si Papa. Imposible. Ayaw kong maniwala. Hindi niya magagawa ang ganoon kay Papa. Kailangan mo pa bang hintayin ako naman ang tapusin bago ka maniwala? Imposible. Papa, Zhang Xueqing, kung totoong miyembro ka ng pamilya Zhang, pagbayarin mo ang may gawa nito kay Papa. Xuehan, pabayaan mo po akong makita si Papa ulit. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan mo na po akong masilayan ang Papa. Hanggat hindi nahanap ang nakamaskarang iyon, hindi kita hahayaang makita ang labi ni Papa. Bakit mo hinayaang makatakas si Chen Mei? Nagmamadali ako noon at hindi ko na iyon napagtuunan ng pansin. Hayes, Sinasabi ko sa iyo, hindi na dapat manatili pa si Chen Mei. Siya lang ang tanging ebidensya sa ginawa mo kay Old Zhang. hindi kailanman magtataksil sa akin si Chen Mei. Uulitin ko sa iyo, kahit sino ay kayang magtaksil sa iyo. Kung magkaroon pa ng higit na gulo dahil kay Chen Mei, ako mismo ang unang tatapos sa iyo. Tama. Sa ganitong paraan ay hindi na dapat magkaroon ng problema. Bakit niya hinahanap ang impormasyon ng dalawang taong ito? Ikalabindalawa ng Disyembre. Malinaw na nakasulat sa report na ito na sinadyang sirain ang sasakyan. Pero sa huling conclusion, bakit lumabas na aksidente lang ito? Aba, naglakas loob ka pang magnakaw sa loob ng bahay ko. Ako, Ikaw ba si Chen Lei?
Hoy, tungkol sa aksidente ni Pamilyang Qin, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko po alam. Kung hindi mo alam, nung kinuha ko ang report sa pagsusuri ng kotse, bakit ka biglang tumakas? Sabi ko na ngang wala akong alam eh. Kapag hindi ka nagsalita ngayong araw, hindi kita paaalisin. Hindi sa ganoon. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ayaw mong tigilan ang gulugulong sitwasyon na ito? Tungkol sa aksidenteng iyon, kung hindi ko papakialaman, wala na ring ibang kikilos. Shenlei, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang totoong nangyari? Hindi ko maaaring sabihin. Kapag ginawa ko iyon, papatayin ako ni boss. Ako ang magbabantay sa iyo. Ikaw ba si Chenlei? Anong gagawin mo? May nagbayad para itumba ka. Kasalanan mo itong lahat. Huwag kang mag-alala, hanggat narito ako, magiging ligtas ka. Huwag kang tumakas. Kasalanan mo ang nangyayaring ito. Sinira mo ang plano ko. Magsala ka! Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Hinding-hindi ako magsisalita. Kung matapang ka, tapusin mo na ako. Magsasalita ka ba o hindi? Kahit pa mawala na ako, hinding-hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ang nag-utos sa akin. Napakadami nyo para tapusin ang isang tao, pero lahat kayo ay mga walang silbi. Hindi naman ito masasabing walang napala. Dahil kahit papaano ay nasugatan ng mga tauhan mo ang kanyang pulso. Anong silbi ng sugat sa pulso? Gusto ko siyang mawala. Naisip mo ba kung bakit siya pumunta para hanapin si Chenlei? Siyempre dahil sa aksidente sa kotse, ano pa nga ba? Tama ka, para nga sa aksidenteng iyon. Tatanungin kita muli, sa aksidenteng iyon, sino ang mas may pakialam? Si Pamilyang Qin. Hindi kaya si Qin Chong? Pero sa tingin ko, wala siyang pakialam kahit kailan sa aksidenteng iyon. Gaganapin na ang libing ni Old Zhang? Sa oras na iyon, lahat ng tao ay pupunta sa pamilya Zhang. Tingnan na lang natin kung sino ang may sugat sa kamay, di ba? Bakit ka nasugatan? Dali, lalabas tayo para gamutin yan. Hindi importante ang maliit na sugat na ito. Pero magkakaproblema kapag may nakakita nito. Anong problema doon? Natatakot ka lang naman na mabunyag ang pagkakakilanlan mo dahil sa sugat sa pulso, di ba? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ayusin yan. Salamat sa iyo kung ganoon. Pero, pinapunta mo ba si Zhang Xueqing para hanapin ako? Oo. Hindi ko lang maintindihan. Mas may dating naman ako. Bakit sa kanya ka pa rin nagkakagusto? Sinong nagsabing gusto ko siya? Ginagamit lang siya ni Pamilya Zhang bilang isang kasangkapan para makakuha ng pera, kaya hindi siya karapat-dapat na gustuhin ko. Kung ganoon, kung hindi mo siya gusto, ibig sabihin ba ay pwedeng gawin ko ang kahit na ano? Kinfu, tinulak mo ako? Hinding-hindi ako makikipaghalikan sa taong hindi ko gusto. Siguraduhin mong asikasuhin ang tungkol sa sugat ko. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Grabe. Ang gwapo niya talaga. Kinfu, Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Brother Fu, wala na ang tatay ko dahil kay taong nakamaskara. Hindi maaari. Paanong nangyari iyon? Mabuting tao si Brother Mascara? Paano naman niya magagawang saktan si biyen ng lalaki? Paano mo nalaman na mabuting tao siya? Alam ni Fufu. Brother Fu, may itinatago ka ba sa akin? Sa totoo lang, nakita ni Fufu si Brother Mascara, mabuting tao siya. Paano niya magagawang manakit ng iba? Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Talaga bang nakita mo si taong nakamaskara? Mabuting tao si Brother Mascara, naging mabuti siya kay Fufu. Sino ba namang luko-luko ang nagsabi sa'yo niyan? Si Xuehan ang nagsabi sa akin. Sabi niya personal itong nakita ni Huang Li. Sila ang masasama, hindi natin alam kung totoo ang sinasabi nila. May ideya si Fufu. Ano yon?
Maaari kang isama ni Fufu para makita si Brother Mascara. Hindi ba mas mabuti kung itatanong mo iyon ng harapan? Fuer, gabi na at hindi ka pa natutulog. Kailangan mong gumising ng maaga bukas. Tio, nakikipaglaro lang po si Fufu sa asawa niya. Oh. Normal lang naman yan. Kahit na parang 5 taong gulang lang ang talino mo. Ang katawan mo naman ay mahigit 20 taong gulang na. Ang makipaglaro sa asawa ay normal lang. Tio, bakit tila yata hindi ka seryoso ngayon? O baka dahil matanda na si Tio at gusto na niyang magkaapo. Ha 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 ha. Sige, Shueching, dapat mas maging aktibo ka sa ganitong mga bagay. Kahit na si Fuer ay medyo kulang ang isip, pero sa katawan niya, wala namang kulang sa kanya, di ba? Alam ko na po, Tio. Oh, sige. Tama na po, Tio. Umalis na po kayo. Makikipaglaro pa ako sa asawa ko. Huwag kayong magpuyat masyado, tandaan nyo. Bukas ay inimbitahan tayo ni Zhang Shuehan na pumunta para sa huling pamamaalam kay Old Zhang. Tio, nakikiusap po ako sa inyo. Isama niyo naman po ako para makadalo sa huling hantungan ng papa ko. Hindi sa malupit ako. Kaso lang pinalayas ka na po ni Pamilya Zhang. Kapag pumunta ka, baka magkaroon lang ng gulo. Tio, isama niyo na po ako. Gusto ko lang makita ang papa ko sa huling pagkakataon. Tio, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na akong makita ang papa ko sa huling pagkakataon. Tio, pakiusap. Isama mo na ang asawa ko. Isama mo na silang lahat. Sige, isasama ko. Isasama kita bukas, hindi pa ba sapat iyon? Salamat, Tio. Siya nga pala, isama mo si Fuer para bumili ng itim na damit. Hindi tayo dapat magkulang sa paggalang. Opo. Brother Fu, matutulungan mo ba akong makita si taong nakamaskara? Siyempre naman. Kung ganoon, gusto kong makita. Sige, walang problema. Ako nang bahala rito. Ah, Asawa ko, anong nangyari sa iyo? wala ito. Maliit na sugat lang ito. Gagamutin ko lang ito ng simple. Sige, Halika na. Tara na. sige. Darating ang araw sisiguraduhin kong ang taong nasa tabi mo ay ako. Zhang Shueching, may mukha ka pang bumalik? Sinasaktan mo ba ako? Sinasaktan talaga kita. Ikaw na matandang bruha. Kapag pinahirapan mo pa ang asawa ko, tatapusin ka talaga ni Fufu. Humph, nagawa mo pang saktan si Fuer sa harap ko? President Qin, pasensya na po. Si Shuehan kasi ngayong araw dahil siguro sa nangyari sa lamay, kaya hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Humph. Sa wakas, may isa ring maayos na tao ang lumabas dito. Ngayong nandito na ang lahat, simulan na natin ang paglilibing. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sa pagpunta nyo sa lamay ni Uncle Zhang. Sa totoo lang, ako ang may kasalanan kung bakit nawala si Uncle Zhang. Kung naagaw ko lang siya mula sa kamay ng lalaking nakamaskara. Pasensya na. Kung naisalba ko lang sana siya sa kamay ng nakamaskarang tao at nailigtas ko siya, sana ay hindi siya nawala. Hindi ko akalain na itinuturing mo na pala si Old Zhang bilang tunay mong ama. Nakakaantig ang iyong damdamin. Bilid ako sa iyo. Maraming salamat. Sa mga nagdaang araw, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mabigyan ng katarungan si Uncle Zhang. Mabuti na lang at hindi ako binigo ng mga tauhan ko. Nahanap nila ang lalaking nakamaskara at habang sila ay naglalaban sa kaliwang bahagi ng pulso nito ay nag-iwan sila ng pilat. Dahil narito na kayong lahat, kung hindi kayo tututol, ay sisimulan ko na ang paghahanap sa inyo. Tungkol naman sa unang susuriin, walang iba kundi ikaw.
Ikaw ang lalaking may suot na maskara, Chin Fu. Fuer? Anong nangyari sa braso mo? Nagkaroon po ng gasgas si Fufu habang naglalaro ng dekotse sa bahay. Naglalaro ng laruan? Sinasabi ko sa iyo, Kin Fu, ikaw ang lalaking may maskara. Tiyo, pinagbibintangan po nila ako, hindi po ako iyon. At isa pa, dahil ba may gasgas, ako na agad ang lalaking may maskara? Bakit? Wala na bang ibang may gasgas? Sige, sino pa sa inyo rito ang may sugat? Ipakita nyo sa akin. Meron ako. Saan mo nakuha iyan? Noong nakaraang 2 araw lang ito, nagasgas ako noong lumabas ako. Nagasgas? Siguradong si Chin Fu ang gumawa niyan sa'yo. Bakit naman po gagawin iyon ni Fufu sa kanya? Ginawa mo yan para lang magkaroon ng pangalawang tao na may katulad na sugat sa iyo. Kahit gasgasin mo pa ang kamay ni Jiang Xuehan, hindi ka pa rin ligtas sa hinala. Maliban na lang kung may lalabas pang isang tao na may sugat sa kamay, titingnan ko. Ako, may sugat din sa kamay ko. May sugat din ako sa kamay ko. Anong nangyari sa sugat mo? Kung sasabihin kong iba ang nakasugat nito sa akin, magiging masyadong kaduda-duda ang lahat. Kailangan kong mag-isip ng ibang dahilan. Ito ay dahil sa sarili kong kapabayaan noong nakaraang 2 araw. Hindi, grabe naman. Seryoso ka ba? Kung ang pagkakaroon ng sugat sa pulso ang batayan para maging lalaking nakamaskara, edi lahat pala tayo ay ang lalaking nakamaskara. Huwag ninyong kalilimutan na isang lalaki ang lalaking nakamaskara. Ikaw ba talaga ang lalaking nakamaskara? Kin Fu, hanggang kailan mo babalak magpanggap? Hinding-hindi magiging ganoon si Fufu. Huang Li, huwag kang basta-basta kukuha ng tao para lang gawing salarin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Tingnan mo si Kin Fu, mukha ba siyang taong kayang saktan ng papa ko? Paano mo naman nasisiguro na hindi lang siya nagpapanggap na ganyan? Dahil lagi ko siyang kasama at ako ang kanyang testigo. Tama na. Sa mismong libing ni Old Jiang, ay nangahas kayong gumawa ng gulo. Huang Li, sasabihin ko rin sa iyo, ang aking Fuer ay hinding-hindi makagagawa ng ganyan kay Old Jiang. Ay, President Qin, nagkakamali po kayo. Naghihinala lang po ako. Naghihinala? Wala kang karapatang paghinalaan ng kahit sinong miyembro ng pamilya Qin. Alis na tayo. Siguradong hindi si Kin Fu ang may sala dahil kulang siya sa isip kaya wag mo na siyang paghinalaan. Wala kang silbi. Sa gitna ng krisis ay nabigo mo ako. Huang Li, paano ako nabigo? Ang hinahanap ko ay ang taong nakamaskara. Pero bakit ka palaging nakatuon kay Kin Fu na wala namang alam? Sa talino niyang iyan, kahit paghuli ng manok ay mahihirapan siya. Sigurado akong siya ang taong nakamaskara. Malakas ang kutob ko. Xuehan, maniwala ka sa akin. Tama na. Ngayon ay sa tingin ko pareho lang kayo ni Chin Fu. May sakit kayo sa utak. Ikaw. Kapag natapos ko na ang taong nakamaskara, ikaw ang isusunod kong parusahan. Bakit mo ako laging ginugulat? Nabalitaan kong hinahanap mo ako? Mayroon sana akong gustong ikumpirma sa iyo. Hindi ako ang tumapos sa tatay mo. Ano ang patunay mo na hindi ikaw ang may gawa? Lalabas din ang katotohanan. Kung hindi ka naniniwala, wala nang silbing magpaliwanag pa. Hoy, bakit napakainit ng ulo mo? Masyado ka bang tinatamad magpaliwanag? Ang mga bagay na hindi ko ginawa, bakit kailangan pang ipaliwanag? Kung hindi ka naniniwala, bibigyan kita ng pagkakataong makaganti. Pinaghinalaan kita noon. Pero pagkatapos kong mag-isip ng mabuti at huminahon, alam kong hindi mo sasaktan ang tatay ko. Buti naman at naiintindihan mo. Pero, mayroon sana akong isang pakiusap sa iyo. Sabihin mo. Kung kaya ko naman itong gawin, tiyak na tutulungan kita. Gusto sana kitang tulungan akong hanapin ang taong tumapos sa tatay ko. Alam ko na, sa sarili ko lang kakayahan, ay hinding-hindi ko iyon magagawa, kaya sa iyo lang ako pwedeng umasa. Kung sa akin ka lang aasa, hayaan mo manatiling ganoon na lang. Lumapit ka pa ng kaunti. Mahal kita. Ito na ang lahat ng impormasyon tungkol kina Chen Lei at Chen Mei na pinapahanap mo. Itong si Chen Lei ay may kapatid pa palang babae. Oo, nagkakilala sina Chen Lei at Huang Li sa isang talyer.
Hanggang sa kinalaunan, ay nakilala rin ni Huang Li ang kanyang kapatid na si Chen Mei. Sa ilang taon na wala si Chen Lei, si Huang Li ang lahat ng pera na inililipat sa card ni Chen Mei. Kaya naman, ang ugnayan nilang dalawa ay siguradong napakalalim. Base sa naging kinilos ni Huang Li sa libing, tiyak na sa kanya ang mga lalaking iyon. Paniguradong may malaki rin siyang kinalaman. Sa nangyaring aksidente sa sasakyan, ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas si Chen Lei. Ayos lang yan. Kung hindi mahanap si Chen Lei, hanapin na lang natin si Chen Mei. Nitong mga nakaraang taon, hindi naman siya sadyang nagtatago. Kaya kapag nahanap natin siya, mahahanap din natin si Chen Lei. Mas mabilis, mas mabuti. Gusto kitang makausap. May tama ba sa utak ang dalawang magkapatid na ito? Ha, uy, anong nangyari? Nakita ko, yung bastos na nakasuot ng maskara. Huwag ka nang tumakbo. Seryoso, hindi ako masamang tao. Nasa panganib kayo ngayon? Sobrang delikado na. Kalokohan. Kung hindi ka bastos, bakit ka nakasuot ng maskara? Ngayon, pwede ba tayong mag-usap ng mahinahon? Anong dapat nating pag-usapan? Ilang ulit ko na bang sasabihin sa'yo, wala akong alam tungkol sa ulat ng pagsusuri ng kotse. Huwag mo na akong sundan na parang multo. Chen Lei, pwede kong sabihin sa iyo nang may pananagutan na kapag hindi mo inamin ang sikreto, walang magpoprotekta sa iyo. May nakamatyag na sa iyo ngayon. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Basta't huwag mo lang kaming guluhin. Ligtas kami. Hindi kayo hahayaan ni Huang Li na maging ligtas. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo na ang sikreto mo. Alam mo na pala ang tungkol kay Huang Li. Bakit mo pa kami kinukulit? Siya na lang ang harapin mo. Hindi pa ito ang oras para malaman nyo kung sino talaga ako. Huwag mo na kaming pilitin. Hindi namin magagawang magtiwala sa isang baliw na nakasuot ng maskara. Uulitin ko sa huling pagkakataon, hindi ako baliw. Panggap lang ang maskarang ito. Wala akong pakialam kung ang maskara ay para saan. Hindi ka tutulungan ng kapatid ko. Sabi ni boss, kailangang makita ang magkapatid na iyan ng buhay o maski wala na sila. Ako ang harapin mo. Walang kasalanan ang kapatid ko. Habang nandito ako, walang sino man sa kanila ang mapapahamak. Inamin kong magaling ka, pero mula noong huling pagkakataon, kaya na kitang tapatan. Hindi. Anong ginagawa mo? Kapatid ko. Hindi maaari. Kailangan kong bumalik para iligtas ang kapatid ko. Sa ngayon, ang hawak lang ni Huang Li ay ang kapatid mo. Wala siyang gagawing masama sa kanya. Kung nahuli niya kayong dalawa, siguradong tinapos ka na niya. Ngayon, anong gagawin natin? Maghanap muna tayo ng mapagtataguan. Pumunta ka sa parke bukas para hanapin ako. Four, saan ka ba nanggaling? Naglalaro lang si Fufu sa parke? Uuwi na po si Fufu ngayon. Itong si Brother Fu, araw-araw kung saan-saan pumupunta. Titingnan ko nga kung saan ba siya talaga nagpupunta. Bakit pambalaking banyo ito? Hoy, pasensya na po. May nakita po ba kayo sa loob na taong nakasuot ng berdeng damit? Napakakaiba ng taong iyon. Nakapalda na. Naka-leather shoes pa. At may balahibo pa sa binti. Hindi ba panlalaking banyo ito? Ha? Miss, kailangan mo po ba?
ng kahit ano. Hay, hindi ako pwedeng makipag-date sa iyo ngayon. Alam ko namang napakagwapo ko, pero busy talaga ako ngayon. Pwede naman nating i-add ang isa't isa sa WeChat, pero ang pakikipag-date ay talagang hindi pwede. Sigurado ka bang gusto mo akong i-add sa WeChat? May sumusunod sa akin ngayong araw, kaya hindi naging komportable para sa akin. Kaya ganito ang ayos ko. Oh, bakit hindi ko naisip iyon noon? Sige, bukas mag-aayos din ako ng ganyan. Sige, seryoso na tayo. Kung gusto mong maging ligtas kayo ng kapatid mo, ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye tungkol sa aksidente noong nakaraang mga taon. Hindi ko pwedeng sabihin. Mapapahamak lang ako kapag nagsalita ako. Magtiwala ka sa akin, mapoprotektahan ko kayo. Hindi mo nga magawang ipakita ang tunay mong mukha. Paano mo ako mapoprotektahan? Siguradong kilala mo ako, di ba? Hindi ba't baliw ka? Kung hindi ako nagkunwaring walang alam, paano ko malalaman ang katotohanan tungkol sa aksidente? Ng pamilya Qin noon? Baka nga. Noong nasa ospital pa lang, ako ay tinapos na nila ang buhay ko. Ngayong inalis ko na ang maskara ko, Chen Lei, may alinlangan ka pa ba? Totoong ako ang naroon noon para siyasatin ang dahilan ng aksidente. Nang matapos ko nang suriin ang lahat, nadidiskubre ko na may isang taong sinadyang sirain ang sasakyan matapos kong isulat ang ulat. At noong ihahain ko na sana ito, biglang dumating si Huang Li. Binigyan niya ako ng malaking halaga. Dahil noong mga panahong iyon, mabuti siyang kaibigan ng aking nakababatang kapatid. Kaya naman, pinili kong tulungan siya. Bukod kay Huang Li, may iba pa bang mga tao kang nakita? Wala na. Sa simula pa lang, si Huang Li lang ang kausap ko. Chen Lei, hawak ko si Chen Mei. Sa akin ka humarap. Huwag mong idamay ang nakababatang kapatid ko. Magkita tayo bukas sa planta sa labas ng lungsod. Pagkatapos nating magkita, pakakawalan ko si Chen Mei. Kapag hindi ka sumipot, humanda ka sa mangyayari. Hindi ka maaaring pumunta. Kapag nahuli ka ni Huang Li doon, mapapahamak kayong dalawang magkapatid. Alam ko naman iyon, pero ano ang dapat kong gawin? Nakababatang kapatid ko iyon, Young Master Qin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang aking nakababatang kapatid. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Pumapayag akong iligtas ang nakababatang kapatid mo, pero dapat ka ring pumayag sa isa kong kondisyon. Anong kondisyon po iyon? Sabihin niyo po. Gusto ko na maging saksi ka para idiin sa korte si Huang Li sa pagsuhol sa tauhan ng car inspection para palitan ng ulat. Gusto kong si Huang Li ay makatanggap ng karapat-dapat na parusa. Young Master Qin, hindi ko lang maintindihan. Gayong alam mo naman na si Huang Li ang nag-utos sa akin. Bakit hindi mo na lang balikan si Huang Li para makapaghiganti ka? Bakit kailangang magpakahirap pa? Dahil hindi siya ang tunay na utak sa likod nito. Kung siyang nagplano ng aksidente, ang tanging pakay niya ay para makuha ang pamilyang Qin. Pero bakit kahit kailan ay hindi niya kinalaban ang tiyo ko? Matapos makuha ng tiyo ko ang pamilyang Qin, wala na siyang ginawang kahit anong ikakapahamak ng pamilyang Qin. Ibig mo bang sabihin, posibleng si Qin Chong ang talagang nagplano ng lahat? Nagsususpetsa pa lang ako, pero wala pa akong ebidensya, kaya kailangan kita bilang saksi para idiin si Huang Li at isadlak siya sa wala ng kawala. Kapag kumilos na ang tiyo ko sa sandaling iyon, tsaka ko palang maiaalis ang pakukunwari ko bilang tanga. Sige, Young Master Qin, pumapayag ako. Bakit? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pumayat ka na. Umalis ka rito. Lahat ng sinabi mo sa akin ay puro kasinungalingan. Bakit sineseryoso mo ang tungkol sa pag-ibig? Hindi mo naman siguro inisip na papatol ako sa kapatid ng isang hamak na mekaniko, di ba? Kung hindi mo naman ako gusto, bakit kailangan mo pa akong lokohin? Kung hindi ako lumapit sa iyo, sino ang makakatulong ko na kumbinsihin si Chen Lei na baguhin ang report ng sasakyan? Idilat mo ang iyong mga mata at tignan mong mabuti na ikaw at ako ay hindi kabilang sa iisang mundo. Pito eh. Pagkatapos kong tapusin si Kuya, isusunod kitang parurusahan. Ha? Kuya, Hindi ba't si Chen Lei ito? Sa wakas,
dumating ka rin. Yang Master Huang, pakawalan mo na po ang kapatid ko. Kuya, wag mong saktan ang aking kuya. Sino ka? Para utusan ako. Yang Master Huang, ayos lang na mawala na ako. Ngunit ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking kapatid. Wala siyang alam tungkol sa aksidente. Wala nga siyang kinalaman sa aksidente. Pero nakita niya kung paano ko pinagbayad si Elder Zhang. Kaya kailangang mawala na rin siya. Kayong dalawang magkapatid, parehong walang ititira sa inyo. Dahil nakita niya ang ginawa ko kay Elder Zhang. Dahil nakita niya ang pagpaparusa ko kay Elder Zhang. Ngunit nasaksihan niya ang ginawa ko kay Elder Zhang. Ngunit nakita niyang tinapos ko si Elder Zhang. Ngunit nakita niya ang nangyari kay Elder Zhang. Ngunit nakita niyang pinagbayad ko si Elder Zhang. Sino iyan? Sino ang nandidiyan? Hindi ko inaakalang may bonus pala akong makukuha. Kayo, nagawa niyo pang magkunyari at magtulungan. Sumuko ka na, Wang Li. Wala kang pagkakataong manalo. Sino ang nagsabi sa iyong wala akong tsansang manalo? Ngayong araw, kahit isa sa inyo ay walang makakaalis ng maayos. Tungkol sa aksidente sa sasakyan ni Pamilyang Qin noon. Sino ba talaga ang utak sa likod nito? Ay haha, Anong itinatawa-tawa mo? may nagsabi sa akin nakikita ako rito, kaya ginawa ko. Kung hinahanap mo ang may kasalanan, hindi ako iyon at hindi ko rin sasabihin sa iyo kung sino. May 10,000 akong paraan para mapaamin kita. Hoy, sandali. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot. Ibabalik ka ni Kuya sa... Kuya, Sulit ang naging kapalit para sa akin. Maayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Chenlei, magpakatatiyag ka. Dadalhin kita sa ospital. Parang hindi ko na kaya. Kinfu, pangako sa akin. Alagaan mo ang kapatid ko. kuya, ayaw kitang mawala. Kuya, Pangako. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Pumarito ka na nga, pero bakit may kasama ka pang isa? Anong ibig sabihin nito? Ito si Chen Mei. Pinatapos ni Huang Li si Chen Lei. Kaya wala akong magawa kundi dalhin siya rito para maalagaan mo siya. Dati si Zhang Xueqing lang, ngayon naman ay si Chen Mei. Bakit ba tuwing may nanggugulo ka, ay ako ang laging nag-aayos nito? Dahil ikaw lang, ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ko ng husto. Sige na, Erwan. Nagpapahinga na si Chen Mei ngayon? Maghanda ka ng isang kwarto para sa bisita, doon mo siya patuluyin. Bakit pa kailangang maghanda ng kwarto? Pwede na siyang tumuloy rito sa akin. Ito, parang hindi naman yata tama yan. Anong hindi tama doon? Mas mapapadali nito ang pag-aalaga ko sa kanya. Erwan, anong kalokohan na naman ito? Sabi mo 'di ba? Na hindi mo na mahal si Zhang Xueqing? Kaya nagdesisyon ako. Naligawan ka na ng formal. Wala pa ako sa mood para dyan. Erwan, turing ko sa iyo ay parang kapatid lang. Wala talaga akong interes sa iyo. Sa ganda kong ito, imbis na gawin akong asawa, kapatid lang ang turing mo, palagay ko ay nababaliw ka na. Anong nangyari sa iyo? mga kuya, wala na si mga kuya sa akin. Chen Mei, kumalma ka lang. Ayaw na sa akin ni mga kuya, wala na si mga kuya. Anong gagawin ko? Kumalma ka? Ako na ang tatayong mga kuya mo.
Seryoso ka ba? Siyempre, seryoso ako. Dahil ipinagkatiwala ka sa akin ni Chenlei, ituturing kita na parang tunay kong kapatid. Mga kuya, Hoy, nandito pa ako. Pwede ba kayong mahiya kahit konti? Erwan, turing ko lang talaga kay Chen Mei ay parang isang nakababatang kapatid. Ngayon, tawag mo sa kaniya kapatid. Bukas niyan tatawagin mo na siyang baby. Pare-pareho tayong babae. Sino ba ang hindi makakaunawa sa inyo? Hindi ba't magaling lang siyang magpanggap na mahina? At bastos din siya. Hindi ba? Kaya ko rin iyan. Mga kuyam-ga kuya. Erwan, bitawan mo. Bakit naman ako bibitiw? Dapat sabay tayong bumitaw. hindi ako bibitiw. Ito ay ang sarili kong mga kuya. Hoy, hoy, hoy! Chen Mei, ano bang ginagawa mo? Ito ang tanda na ginawa ko para kay mga kuya. Simula ngayon magiging sarili mo na itong mga kuya? Akala mo ikaw lang ang pwedeng mag-iwan ng marka, ha? Kaya ko rin yan. Mahal, samahan mong maglaro ng mga kotse si Fufu. Sige, sasamahan kong maglaro ng kotse si Brother Fu. Brother Fu, saan ka ba palagi nagpupunta nitong mga nakaraang araw? Hindi kita mahanap kahit saan. Nitong mga nakaraan ay may nakilala si Fufu na ilang mga bagong kaibigan. Kung ganoon, nagkita ba kayo nitong nakaraan ng lalaking nakamaskara? Opo, si Brother Mascara, marami siyang ikinuwento sa aking mga nakakaaliw na bagay. May binanggit ba siya tungkol sa akin? Mahal, gusto mo ba si Brother Mascara? Sinong nagsabing gusto ko siya? Sino naman ang magkakagusto sa taong baliw na palaging tumatakbo suot ang maskara? Hindi ko siya gusto. Kung hindi mo siya gusto, edi hindi. Brother Fu, saan galing ang kagat sa braso mo? Hindi rin alam ni Fufu. Huwag mo na masyadong intindihin iyan. Halika na at maglaro na lang tayo ng mga kotse-kotsehan. Sa laki ng kagat na ito, kitang-kita na kagat ito ng isang babae. Brother Fu, nitong nakaraang 2 araw, nagkaroon ka ba ng nobya sa labas? Paano naman mangyayari iyon? May asawa na si Fufu, hindi na ako maghahanap ng ibang babae. Kung ganoon, Brother Fu, alam mo ba kung para saan ang asawa? Para alagaan at para mahalin. Kung ganoon, maaari mo bang lokohin ang asawa mo? Siyempre hindi. Sige, Brother Fu, ito na ang tatanungin ko sa iyo. Totoo ka bang wala sa sarili o nagkukunwari lang? Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon para sabihin sa akin ang totoo. Kapag hindi mo pa ito sinabi sa akin ngayon, at sinabi mo pa sa akin balang araw, hinding-hindi na talaga kita mapapatawad kailanman. Hindi ako nagkukunwari. Bakit ka kailangang magkunwari? Kung ganoon, bakit ka nagmamaang-maangan? Mula nang magising ako pagkatapos ng aksidente, dahil sa pagkawala ng aking mga magulang, muli akong nahulog sa koma. Ang lahat ng kontrol sa aming pamilya ay dahan-dahan napunta sa mga kamay ng tito ko. Kung nalaman ng kriminal na maayos na ang kalagayan ko, siguradong tatapusin nila ako habang nasa kama. Kaya kailangan kong magkunwari habang hinahanap ang may sala. Ibig sabihin ba nito, ikaw ang lalaking may maskara? Oo, Nahanap mo na ba kung sino ang nagpahamak sa papa ko? Sino ang may gawa niyon kay papa? si Huang Li? Ang walang hiya na Huang Li na iyan. Pagbabayarin ko siya. Bitiwan mo ako. Paparusahan ko si Huang Li. Huang Li, Hindi pa pwedeng mawala si Huang Li dahil malaki ang kinalaman niya sa naganap na aksidente. Kapag wala na siya, maaaring hindi ko na kailanman malaman kung sino ang tunay na mastermind. napakasama nila. Huwag kang mag-alala, narito ako. Tutulungan kitang pagbayarin sila. Talaga po? Kailan ba kita niloko? Magtiwala ka sa akin. Wala kang suot na maskara at hindi ka nagpapanggap na hangal. Sa itsura mong yan, parang hindi pa ako sanay. Ito talaga ang tunay na anyo ko. Hindi mo ba gusto? Gusto ko, gustong gusto ko. Tungkol naman dito sa leeg mo, ano bang nangyari dito? Xue Qing, pakinggan mo ang paliwanag ko. Isang malaking parang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Mula noong bata pa ako, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong hirap. Lalaking nakamaskara, huwag kang magpapakita sa akin na hindi kundi gagawin ko sa iyo ang... Kundi ano?
Sabihin mo sa akin, kung sino ba talaga ang nagutos sa iyo na sirain ang sasakyan? Aray. Hindi sa ayaw kong sabihin, pero hindi ko talaga alam. Mukhang hindi pa sapat ang sakit. Big Brother, hindi ko talaga alam. Ako, siya. Sa tuwing may dala siyang kapa, ni hindi ko man lang nakita ang mukha niya. Big Brother, maawa po kayo sa akin. Akala mo ba maniniwala ako sa iyo? Wag. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito kaya. Ako. Nagsasabi po ako ng totoo. Siya ang nag-ayos ng kotse. Ang trabaho ko lang ay suhulan si Zhang Lei. Gusto niya ang para sa mga Chin. Sino ba talaga siya? Ako. Hindi ko nga po alam. Nakarating ka rin. Ngayong araw, siguradong tatapusin ko siya. Walang hiya ka? Akala mo ba kaya mo akong talunin? Kung ilang beses mo akong sinaktan, pagbabayarin kita ng higit pa roon. Parusahan niyo siya. Sugod. Bakit nakatitig lang kayo? Walang hiya ka? Akala mo ba talaga ay matatalo mo ako? Sa dami ng ginawa mong pananakit sa akin, gagantihan kita ng doble. Sugod. Tapusin siya, parusahan siya. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Sa tingin ko, bago siya matapos. Hihihi. Uunahin muna kitang tapusin. Ikaw. Bakit? Wala ka ng silbi sa akin. At isa ka na lamang banta para sa akin. Ikaw ang may gawa ng aksidente sa kotse. O tapos, hindi mo naman ako kayang talunin. Ikaw na ang pinakamahusay na kabataan pagdating sa pakikipaglaban. Ang galing mong ito ay bihirang makita. Tumahimik ka na. Sa araw na ito, kailangang may isa sa atin. Ang tuluyang mawala. Ayaw kitang tapusin. Dahil pareho nating kailangang mamuhay gamit ang ibang pagkatao sa harap ng marami. Bakit hindi tayo maglaro ng isang laro? Laro? Tingnan nating dalawa kung sino ang unang makakatuklas sa totoong pagkatao ng isa't isa. Walang hiya ka? Walang gustong makipaglaro sa'yo? Wala kang pagpipilian. Huang Li! Huang Li! Huang Li! Sa aparador. Sa aparador. Kinfu, yung fluorescent agent na hinihingi mo, ibinili na kita. Pero, saan mo ba gagamitin ito? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Tiyo? Miss na kita. Oh, paano mangyayari yun? Akala ko kasi araw-araw kang nasa labas, nakakakilala ng mga bagong kaibigan, at kinalimutan mo na si Tio. Nagsisinungaling po kayo, Tiyo, dahil ang totoo ay wala kayong oras para makipaglaro kay Fufu. Heto po, Tiyo. Sige, ngayong araw, sasama si Tio kay Fufu at maglalaro tayo ng mabuti. Hahaha. Aray. Hi. Ang lakas pa rin ng matandang ito. Bakit mo ginagawa ito? Halika, may pupuntahan tayo. Bakit mo ako dinala rito? Ngayong alam mo nang hindi talaga ako baliw, panahon na para formal na ipakilala si Erwan sa'yo, tayo na. Sakto ang dating nyo, bilis. Nagluto ako ng masarap na pagkain. Bakit nakatitig ka lang? Kumain ka na. Sige na, kumain ka na mga kuya, bilis, kain na. Ang niluto ni Ate Erwan ay napakasarap talaga. Halika.
Susubuan kita. Susubuan mo siya sa harap ng asawa niya. Hindi ba? Parang hindi yata tama iyon. Anong hindi tama doon? Siya ang aking mga kuya, kaya bakit hindi magiging tama? Dahil itinuturing mo siyang mga kuya. Ibig sabihin ay ako ang iyong sister-in-law. At ang sabi ng sister-in-law mo, hindi ito tama. Sa totoo lang, ang pagsasama ninyo ni Kinfu ay bunga lang ng pangangailangan. Hindi dahil sa totoong pagmamahalan. Kahit nasabihin nating bunga lang iyon ng sitwasyon noon. Pero ngayon, kaming dalawa ay legal na mag-asawa. Ang ganda ng usapan natin, bakit bigla kayong nag-aaway? Hindi po kami nag-aaway mga kuya. Masyado lang talagang selosa si sister-in-law. Kung sa susunod ay magiging selosa pa rin si sister-in-law, mapipilitan akong kay mga kuya ay lumayo na muna. Chenmei, pati ba naman ikaw? Ako pa ang selosa. Ang mga marka ng kagat sa katawan ni Kinfu, hindi ba galing iyan sa inyong dalawa? Wala akong sinasabing ganyan. Ganyan ba talaga kayo kaatat magkaroon ng lalaki? O baka gusto niyong ihanap ko pa kayo? Walang kwenta kung makuha nyo man siya. Ang totoong magaling ay ang marunong magpanatili. Sinasabi mo bang aagawin mo siya sa akin? Iyan talaga ang balak ko. Kasali rin ako dyan. Tama na iyan. Pinatawag ko kayo hindi para mag-away, may mahalaga tayong pag-uusapan. Wala na si Huang Li. Kailan pa ito nangyari? Kahapon lang sa loob ng opisina niya. Gusto ko siyang makita. Pupunta rin ako at isasama ko si Xuehan. Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo, pero sa ngayon, ang misteryosong taong iyon ay napakadelikado. Kaya kailangan ninyong mag-ingat. Kapag hindi naniwala si Zhang Xuehan, i-play mo ang recording na ito sa kanya. Ligtas ba talaga na hayaan silang pumunta doon? Wang Li. Zhang Xueqing, ikaw ba ang tumapos kay Huang Li? Hindi ako ang gumawa niyan. Nalaman ko rin lang na wala na siya, kaya isinama kita rito. Isinama kita rito ngayong araw para ipakita sa iyo na siya ang tunay na may sala sa nangyari kay Papa. Siya ang may sala kay Papa? Ano bang pinagsasabi mo? Ang taong nagpahamak kay Papa ay hindi ang lalaking may maskara, kundi siya, si Huang Li. Hindi, imposible. Siya si Chenmei, isa rin sa mga babae ni Huang Li. Nasa loob din siya noong araw na mawala si Papa. Noong araw na iyon, nahuli ng tatay mo si Huang Li na kasama ko sa loob ng bahay niyo. Sa sobrang galit at hiya niya, minura niya ng husto si Huang Li. Kaya lang, hindi sinasadyang natapos ni Huang Li ang buhay ng tatay mo. At sa huli, ay ibinintang niya ang lahat sa lalaking may maskara. Hindi ito totoo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pakinggan mo ito. Pero nakita niya noong tinapos ko ang buhay ni Guru Zhang. Hindi maaari. Bakit ko pinagkatiwalaan ang lalaking tumapos sa tatay ko? Bakit nangyari ito? Paano ko nagawang magtiwala sa isang lalaking tumapos sa tatay ko? Xuehan, tingnan mo si ate. Huminahon ka muna. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Biktima ka rin. Ate, hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo para lang sa kanya. Pinalayas kita sa pamilya Zhang. Makasalanan ako sa pamilya Zhang. Patawad po, pamilya Zhang. Maayos lang iyon, hindi galit sa iyo si ate. Iuwi na natin si ate. Miss na ni ate ang bahay natin. Ngayon lang ako hindi pumasok ng patago sa pamilya Zhang at in fairness, napakaganda pala rito. Chenmei, kung wala kang magandang sasabihin ay huwag ka na lang magsalita, salamat na lang. Ate, bakit natigilan ka riyan at hindi gumagalaw? May tao sa sofa. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Xuehan, delikado ang taong iyan. Pasensya na. Wala ka ng pakinabang. Xuehan, hayop ka. Pagbabayarin kita. Xueqing, huwag kang padalos-dalos, takbo na! Base sa pagkakaalam ko, lahat kayo ay mga taong may malapit na relasyon sa kaniya. Kaya kapag nahuli ko kayo, magiging sunod-sunuran na lang siya sa mga kamay ko. Hahaha. Saklolo. Mabuti na lang at isa lang ang nawala sa pagkakataong ito.
Kinfu, huwag ka nang tumambay rito, bilis. Magligtas ka ng tao. Kinfu. Ano ito? Isa itong fluorescence agent. Sa ganitong paraan, malalaman ko na kung sino ang may gawa nito. Ibig bang sabihin, hinayaan mo silang pumunta para makita ang bangkay ni Huang Li, para lang hayaan silang kumilos ng mag-isa? At para atakihin sila ng misteryosong tao? Tama, dahil ang pagkakataon ko para kumilos ay iisang beses lang. Kapag pinalampas ko ito, hindi ko na mahahanap kailanman ang ebidensya na si Qin Chong ang misteryosong tao. Anong sinabi mo? Ang kwintas na nasa leeg ni Xueching ay may inilagay akong tracking device. Kung hindi ginalaw ni Qin Chong ang gamit ko, ibig sabihin, sa oras na gamitin ko si Xueching bilang pain, malalaman ko rin kung si Qin Chong nga ba ang kumuha kay Xueching. Kung malalaman ni Zhang Xueching na ginagamit mo siya bilang pain at gumawa ka pa ng dalawang plano, siguradong makikipaghiwalay siya sa iyo. Hi! Kapag natapos na ang lahat ng ito, kung pareho pa tayong naririto, maayos ko rin itong ipapaliwanag. Ngayon, ang misyong iligtas si Xueching ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Fuer, gabing-gabi na. Saan ka pupunta? Bakit po, Tito? Dahil lang sa nagpalit ako ng damit? Nag-iba na ba ang dating ko? Hindi ko akalain na ikaw pala yan. Fuer, maupo ka. Tatanungin kita. Paano mo nalaman? Sa opisina ni Huang Li, nakakita ako ng isang file envelope. Katulad ito noong itinago ko sa ilalim ng mesa sa opisina noong kinuha mo ang isa. Kaya naman, dahil doon ay sinimulan mo na akong paghinalaan? Subalit, anong mapapatunayan ng isang file envelope? Ang isang file envelope ay siyempre walang mapapatunayan. Kaya nilagyan ko ang laruang sasakyan ng isang fluorescent agent. Pero ang parehong fluorescent agent ay biglang lumitaw sa leeg ni Zhang Xuehan. Ganoon pala iyon. Ang totoo, ginamit mo si Zhang Xueching bilang pain dahil gusto mo akong mahuli. Hahaha, ang talino. Napakatalino. Asahan na mula sa aking pamangkin. Pero, ang katalinuhan mo, bakit nagiging katulad na ng tatay mo? Nakakainis na ito. Hahaha! Kahit ang sarili mong nakakatandang kapatid ay nagawa mong ipahamak, Tiyo, tao ka pa ba? Hindi na importante iyon. Ang mahalaga ay manalo. Fuer, ang tapang mo. Lalaban ka pa ba sa pangalawang laro kasama ako? Pangalawang laro? Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung maililigtas niya si Zhang Xueching.